ang liwanag ng araw sa karagatan. Nang sandaling iyon, natanaw ko sa dagat ang watawat ng Pilipinas. 70 milyong Iranian ang tuluyang nahiwalay sa mundo. Walang internet, walang telepono, kahit isang mensahe ay hindi pinahintulutan. Umalingaw-ngaw ang putukan sa mga bayan at napuno ng mga patay ang mga ospital. Naglabasan ng militar sa harap ng mga taong nagtatangkang tumakas at tuluyang isinara ang mga hangganan. Ngunit ng gabing iyon, ang nakita ng mga taong nasa bingit ng kawalan ng pag-asa iyon ay ang watawat ng Pilipinas na matibay na iwinawagayway sa karagatan. Pilipinas, hindi Amerika o Europa. Bakit paulit-ulit nilang tinatawag ang Pilipinas? Ano ang tunay na dahilan kung bakit may nakaukit na pangalang Manila Street sa isang bayan sa Tehran? Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang nakagugulat na katotohanan na nasaksihan ng mundo ng araw na sagipin sila ng barkong pandigma ng hukbong dagat ng Pilipinas. Bago ako magpatuloy, pakiusap, mag-subscribe at i-like ang video na ito. Masisiyahan din ako kung magkokomento kayo ng mabuhay ang Pilipinas at kapayapaan sa comment section. Nagsisimula na ang kwentong nagpapasigla sa puso. Habang isinusulat ko ang liham na ito, nasa loob ako ng isang madilim na silid sa labas ng Tehran. Ang kumakalog kong kamay ay hindi lang dahil sa lamig. Ang pangalan ko ay Rezai. Isa akong ordinaryong civil engineer na ipinanganak at lumaki sa Iran. Ngunit ang Iran ngayon ay hindi na ang bansa na kilala ko. Isa lang ang dahilan kung bakit ako nagsusulat ng liham na ito. May kwento akong gustong ibahagi sa inyong lahat na Pilipino. Hindi ito personal na kwento ko lamang. Ito ang tinig ng 70 milyong Iranian at marahil ito rin ang tinig ng lahat ng taong nagdurusa sa parehong kalagayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon, putol ang internet sa Iran. Hindi gumagana ang telepono at walang mensaheng makapagdadala. Literal kaming binura sa mundo. Sa labas ng mundo, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa Iran. Nang unang maputol ang komunikasyon, inakala namin na babalik din ito kaagad. Akala namin ay makakayanan namin ng 1 o 2 araw. Ngunit lumipas ang 3 araw at pagkatapos ay 1 linggo, walang nagbago. Sa halip, lalo lang lumala ang sitwasyon. Naririnig ang putukan sa bayan. Nag-aaway ang mga nagpoprotesta at ang militar at may mga taong bumabagsak. Hindi na mabilang ang dami ng mga taong dinadala sa ospital. Siguro hindi ko na lang sinubukang bilangin. Natakot ako na sa sandaling bilangin ko sila, magiging numero na lamang sila. Gabi-gabi, isinusulat ko sa isang papel ang mga pangalan. Ang mga pangalan ng mga makata, kasamahan sa trabaho, at mga kapitbahay. Kung sakaling makaligtas ako sa sitwasyong ito, kailangan kong ibigay ang mga pangalang ito sa isang tao. Kailangan kong iwanan ang patunay na sila ay umiral, na sila ay nabuhay. Nang lumipas ang halos kalahating buwan mula nang maputol ang komunikasyon, may mga bulungan sa bayan. Gumagana na raw ang Starlink. Tunay ba? May mga lugar daw na nakakakonekta. Iyon ay isang pag-asa. Kahit maliit na pag-asa lang, iyon ang lahat para sa amin. Umakyat ang mga tao sa mga bubong at sa mga tore. Itinaas nila ang kanilang mga lumang smartphone patungo sa langit, desperadong umaasa na makakakuha ng kahit isang signal. Ako rin. Nanginginig sa lamig sa bubong, nakatitig lang ako sa screen. Paulit-ulit na umiikot ang loading at humihinto. Sa tingin ko wala pang 1% ang tsansa na makakonekta. Isang araw, may nakita akong matanda sa bubong. Siya ay kapitbahay ko at may hawak din siyang smartphone. Sobrang nanginginig ang kamay niya. Halos hindi na niya ito mahawakan ng maayos. Ano po ang nangyayari? Tanong ko. Hindi siya lumingon at sumagot. Kailangan kong tawagan ang anak ko. Nasa Germany siya. Kailangan kong ipaalam sa kanya na buhay pa ako. Nanginginig ang kanyang boses. Wala akong nasabi at tumayo lang ako sa tabi niya, nakatingala sa langit. Nang gabing iyon, napagtanto ko. Ang kailangan namin ay hindi lang simpleng komunikasyon. Ang kailangan namin ay patunay. Kailangan namin ng paraan para ipaalam sa mundo na buhay pa kami, na tao pa kami. Lalo pang lumala ang sitwasyon sa ospital. Ang kuwentong ibinahagi ng kaibigan kong doktor ay talagang kalunos-lunos. Reza, wala nang lugar sa ospital para paglagyan ng mga patay. Puno na ang mga morgue at hindi na mailagay sa mga pasilyo kaya nagtayo kami ng mga tolda sa labas para doon sila tipunin. Walang emosyon ang boses ng kaibigan ko. Marahil, manhid na siya sa sobrang dami ng nakita niya.
Mas natakot ako sa bagay na iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nalaman ko kung gaano katakot na masanay ang tao sa kamatayan ng kapwa-tao. Lalong naging mapanganib ang bayan araw-araw. Naglagay ng mga sundalo kung saan-saan at nagdeklara ng curfew sa gabi. Kung lalabas ka paglampas ng alas 6 ng gabi, kailangan mong maging handa na mawalan ng buhay. Araw-araw, nakatingin ako sa labas ng bintana. Isang walang tao na kalsada, isang nawawalang lungsod, at mga putukan na naririnig sa malayo. Iyon ang Tehran na nakita ko. Isang araw, may nakita akong poster sa harap ng bahay. Ipinamigay ito ng gobyerno. Huwag magpalinlang sa pagkilos ng mga puwersa sa labas. Malakas tayo. Ang Iran ay hindi magpapatalo. Tiningnan ko ang poster at napangiti ako ng mapait. Malakas? Kung malakas tayo, bakit namamatay ang mga mamamayan sa kalye? Hindi magpapatalo? Matagal na tayong bumagsak, hindi ba? Nang gabing iyon, kinuha ko ulit ang papel at sumulat ako. Sa pagkakataong ito, hindi pangalan, kundi ang aking saloobin. Ano ang dapat naming gawin? Wala akong sagot, ngunit may isang bagay na sigurado, hindi maaaring magpatuloy ito. Kailangan naming gumawa ng isang bagay. Sa sandaling iyon, may isang bansang pumasok sa isip ko, Pilipinas. Bakit Pilipinas? Iyon ang sasabihin ko sa inyo. Pero isa lang ang sasabihin ko muna. Ang Pilipinas ay hindi lang isang malayong bansa para sa amin. Matagal nang alam ng mga Iranian ang tungkol sa Pilipinas. Anong uri ng koneksiyon mayroon kami at bakit kailangan Pilipinas? Magsisimula na ang kuwentong iyan. Noong bata pa ako, narinig ko sa lolo ko ang kuwentong ito. Reza, may dalawang uri ng bansa sa mundo. Mga bansang dumarating na may baril at mga bansang dumarating na may kasangkapan. Noong panahong iyon, hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Akala ko, isa lang itong kwento ni Lolo. Ngunit ngayon, alam ko na. Ang bansang sinasabi ni Lolo na dumarating na may kasangkapan iyon ay ang Pilipinas. Mas malalim ang koneksiyon ng Iran at Pilipinas kaysa sa inaakala. Maraming tao ang hindi nakakaalam. Maaaring magtaka sila, anong koneksiyon ng Pilipinas at Iran? Ngunit kaming mga Iranian, lalo na ang mga nakatatanda, alam namin ang tungkol sa Pilipinas. Kuwento ito noong dekada 70 at 80. Noong panahong iyon, umuunlad ang Middle East sa construction boom. Panahong iyon ng pagpapaunlad ng bansa gamit ang oil money. Maraming banyagang kumpanya ang nagpunta sa Saudi Arabia, UAE, Kuwait at pati na rin sa Iran. May mga kumpanya ng Amerika, Europa at siyempre, kumpanya rin ng Pilipinas. Ngunit ang mga kumpanya ng Pilipinas ay kaiba ng kaunti. Nagtatrabaho ang lolo ko sa isang road construction site sa labas ng Tehran. Ang proyektong iyon ay hawak ng isang kumpanyang Pilipino. Ayon sa kwento niya, ang mga Pilipino ay talagang masipag magtrabaho. Ang mga tao mula sa ibang bansa ay nagpapahinga sa lilim at inuutusan lang kami na magtrabaho. Ngunit ang mga Pilipino ay iba. Sila ang unang dumarating sa trabaho at huling umuuwi. Nakikisalamuha sila sa amin. Ikinuwento iyon ni Lolo nang may pagmamalaki. Ipinagmamalaki niya na nakatrabaho niya ang mga Pilipino. Nirespeto kami ng mga Pilipino. Hindi sila nag-utos, kundi nakisama sila. Sabay kaming kumain, sabay kaming uminom ng tsaa. Kaya, napakagaan sa loob. Habang pinakikinggan ko ang kuwentong iyon, naisip ko, anong klaseng bansa kaya ang Pilipinas? Bakit sila iba sa ibang bansa? Nalaman ko, kalaunan, ang Pilipinas noong panahong iyon ay nagbangon pa lang mula sa kahirapan, patuloy na sumusuporta sa mga pamilya sa tulong ng mga manggagawang nagtatrabaho sa labas ng bansa, OFWs. Kaya alam ng mga Pilipino ang hirap ng pagtatrabaho. Alam nila sa sarili nila ang halaga ng pagpapawis. May isang kalye sa Tehran na tinatawag na Manila Street. Marami sa inyo ang nakakaalam nito. Alam ba ninyo kung bakit ang gitna ng kabisera ng Tehran ay pinangalanang Manila? Sa pagtatapos ng dekada 70, bilang tanda ng pasasalamat ng gobyerno ng Iran sa Pilipinas, pinangalanan nila ang isang kalye sa gitna ng kabisera na Manila. At bilang ganti, pinangalanan din ng gobyerno ng Pilipinas ang isang kalye sa gitna ng Maynila, Makati o Pasay bilang Tehran Street. Nagpalitan sila ng pangalan ng kabisera. Hindi lang ito formalidad. Ito ay patunay ng pagrespeto sa isa't isa. Patunay ng pantay na relasyon. Noong nag-aaral ako sa universidad,
Civil engineering ang kurso ko at may isang propesor ako na nag-aral sa Pilipinas. Sa klase, sinabi niya, ang Pilipinas ay isang natatanging bansa. Dumaan sa napakaraming krisis, ngunit nakabangon. Paano nangyari iyon? Edukasyon. Hindi tumigil ang mga Pilipino sa pag-aaral. Lubos akong naengganyo sa sinabi niyang iyon. Mayaman din sa yaman ng Iran. May langis at natural gas. Kaya bakit hindi kami umuunlad? Ang tanong na iyon ay hindi nawala sa isip ko. Nang makapagtapos ako at makakuha ng trabaho, sumali ako sa isang proyekto sa energy development. Joint project ito sa mga banyagang kumpanya at may kasali ring kumpanya ng Pilipinas. Nang una kong makilala ang mga inhenyero ng Pilipinas, totoo, nagulat ako. Magkasing edad lang kami, pero mas magaling sila. Ang teknikal na kaalaman at kakayahan nilang lutasin ang problema ay natatangi. Nang tanungin ko kung bakit sila napakagaling magtrabaho, tumawa ang inhenyero at sumagot, marami na kaming nabigo, kaya natuto kami sa mga pagkakamali. Simpleng sagot, ngunit naintindihan ko ang kahulugan ng salitang iyon. Ang Pilipinas ay isang bansang hindi natatakot sa trial and error. Isang bansang babangon kahit nabigo. Habang nagtutulungan kami sa proyekto, natutunan ko ang paraan ng pagtatrabaho ng mga Pilipino. Detalyado, sistematiko, at may pananagutan hanggang sa huli. Iyon ang estilo ng Pilipino. Isang gabi, habang naghahapunan kami, sinabi ng team leader ng Pilipinas habang nagbubuhos ng tsaa, Reza, magandang bansa ang Iran, mayaman sa kasaysayan at kultura at marami ring likas na yaman. May isang bagay lang na nakakalungkot. Ano po iyon? Parang hindi naniniwala ang mga mamamayan sa sarili nilang bansa. Hindi naniniwala sa gobyerno, hindi naniniwala sa sistema ng lipunan. Iyan ang pinakamalaking kawalan. Wala akong naisagot sa sinabi niyang iyon. Dahil totoo. Hindi naniniwala ang mga Iranian sa sarili nilang bansa. Ang gobyerno ay tiwali at hindi gumagana ang lipunan. Kahit may batas, hindi sinusunod. Ganyan din ang Pilipinas noon, sabi niya. Maraming tiwali at kawalang tiwala. Pero binago iyon ng mga mamamayan. Naglabasan ang mga tao at nagsalita. Iyan ang demokrasya. Tumagos sa dibdib ko ang sinabi ng team leader. Ang Pilipinas ay isang bansang binago ng mamamayan. Hindi ibinigay mula sa itaas kundi itinayo mula sa ibaba. Mula noon, nagsimula akong magkaroon ng interes sa Pilipinas. Nanonood na ako ng mga Pinoy teleserye at nakikinig sa P-pop. Naging tagahanga pa nga ng isang popular na Pinoy idol group ang anak ko. Isang araw, sinabi ng anak ko, Tatay, paglaki ko, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto ko ring mag-aral ng Filipino. Tinitingnan ko ang anak ko at naisip ko, ang mundong kinalakihan niya ay kailangang iba sa mundong kinalakihan ko. Kailangan mas maganda. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Lalo pang nahiwalay ang Iran. Lumakas ang economic sanctions at lalong humirap ang buhay ng mamamayan. Nabawasan ang trabaho at tumaas ang presyo ng bilihin. Gustong umalis ng mga kabataan sa bansa. Gusto nilang pumunta sa ibang bansa, ngunit wala silang mapupuntahan. Hindi tinanggap ng Amerika ang mga Iranian at ganoon din ang Europa. Tatay, bakit kailangan nating mamuhay ng ganito? Nang tanungin ako ng anak ko niyan, hindi ako nakasagot. Puno ako ng pagsisisi na hindi ko naiwanan ang mas magandang mundo para sa aking anak. Sa gitna nito, nagsimula ang pagputol ng komunikasyon. Nagkaroon ng mga demonstrasyon at pumili ang gobyerno ng matinding paraan. Tumigil ang internet at hindi na gumana ang telepono. Sa sandaling iyon napagtanto ko, ang kailangan namin ay hindi lang simpleng pagtakas. Ang kailangan namin ay pag-asa. Kailangan namin ng bansang nakakaintindi sa amin. Isang bansang nagpapahalaga sa amin. Hindi iyon Amerika. Tinitingnan ng Amerika ang Iran bilang kaaway. Ganoon din ang Europa. Tinitingnan ng China at Russia ang gobyerno, hindi ang mamamayan. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Tiningnan kami ng Pilipinas bilang tao. Hindi bilang numero, kundi bilang individual. Ang alaala ng henerasyon ni Lolo na nagtrabaho ng magkasama ay nananatili. Sumulat ako sa papel. Sa pagkakataong ito, hindi pangalan, kundi panalangin. Sana ay maalala kami ng Pilipinas. Sana ay tulungan kami ng Pilipinas. Iyan ang taos-pusong hiling ng 70 milyong Iranian. Hindi, marahil, ito rin ang hiling ng lahat ng taong nagdurusa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi dinala ng Pilipinas ang baril. Dinala nila ang kasangkapan at helmet.
Hindi sila nagutos. Nagtrabaho sila kasama namin, kaya naniwala kami sa Pilipinas at malalaman namin kaagad na hindi mali ang paniniwalang iyon. Ang Pilipinas ay talagang isang misteryosong bansa. Ipaliwanag ko kung bakit ko sinabi iyan. Ang mundo ay nahahati sa dalawang malalaking kampo, hindi ba? Ang Western Bloc na pinamumunuan ng Amerika at ang Eastern Bloc na pinamumunuan ng China at Russia. Karamihan sa mga bansa ay pumipili ng isa sa mga iyon. Hindi, napipilitan silang pumili. Ngunit ang Pilipinas ay nasa gitna, kasabayan ng Amerika, ngunit nakikipagpalitan din sa China at Russia. Naiintindihan ba ninyo kung gaano kahirap iyan? Para itong paglalakad sa slackline. Isang delikadong paglalakad sa bingit. Sa una, hindi ko naintindihan. Hindi ba kaalyado ng Amerika ang Pilipinas? Kaya bakit nakikipagkalakalan din sa China at Russia? Akala ko wala itong consistency. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nalaman ko. Iyon mismo ang kapangyarihan ng Pilipinas. Tiningnan ng Amerika ang Iran. Binigyan ng sanctions. Dahil dito automatikong nahiwalay kami sa buong Western world. Tinalikuran kami ng Europa at lumayo ang mga bansang Asyano. Iyon ang katotohanan. Nakipagkalakalan ang China at Russia sa Iran. Ngunit nag-alala ba sila sa mga mamamayan ng Iran? Hindi. Tiningnan lang nila ang mga likas na yaman. Langis, natural gas, iyon lang. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Kahit kaalyado ng Amerika, pinanatili ng Pilipinas ang relasyon sa Iran. Siyempre, nabawasan ang kalakalan dahil sa sanctions, ngunit hindi tuluyang naputol. Nandyan pa rin ang embahada at nagpatuloy ang cultural exchange. Bakit nila ginawa iyon? Sa tingin ko, iniiba ng Pilipinas ang gobyerno at ang mamamayan. Hindi nila tiningnan ang mga mamamayan ng Iran bilang kaaway dahil lang may problema ang gobyerno. May kaibigan ako na nag-aral sa Pilipinas. Sinabi niya, "Reza, hindi kami hinusgahan ng mga Pilipino base sa politika. Tiningnan lang nila kami bilang tao. Hindi ako kailanman diniskrimina dahil Iranian ako." Naantig ako sa sinabi niyang iyon. Ang Pilipinas ay isang bansang tinitingnan muna ang tao. Tinitingnan muna ang tao bago ang nasyonalidad, relihiyon, o politika. Ang posisyon ng Pilipinas sa Middle East ay napakanatatangi. Nuclear plant construction sa UAE, defense equipment export sa Saudi Arabia, liquefied natural gas plant sa Qatar. Nagtatrabaho ang Pilipinas sa buong Middle East. Ngunit mas nakakagulat pa ito. Pinapanatili ng Pilipinas ang magandang relasyon sa lahat ng bansa sa Middle East. Malapit sa Saudi Arabia, may relasyon sa Iran, at may komunikasyon din sa Israel. Paano iyon naging posible? Karaniwan, kung maging malapit ka sa Saudi Arabia, magiging kaaway mo ang Iran. Kung maging malapit ka sa Israel, tatalikuran ka ng mga bansang Arabo. Iyan ang panuntunan sa Middle East, ngunit sinira ng Pilipinas ang panuntunang iyon. Hindi, gumawa sila ng bagong panuntunan. Ang panuntunan na maging kaibigan ng lahat ng bansa. Paano? Sa pamamagitan ng pagiging neutral. Hindi nakialam ang Pilipinas sa digmaang sibil sa Middle East. Wala silang kinampihan. Nagtrabaho lang sila. Gumawa ng kalsada, nagtayo ng gusali, at nagbahagi ng teknolohiya. Iyon lang. Kaya nagtiwala ang lahat ng bansa sa Pilipinas. Hindi ka magtataksil. Tutuparin mo ang iyong pangako. Iyan ang imahe ng Pilipinas. Pumunta ako sa Dubai minsan para sa trabaho. Marami akong nakitang mga manggagawa mula sa kumpanya ng Pilipinas doon. Nang makita ko silang nagtatrabaho, naramdaman ko, gustong-gusto talaga ng mga taong ito ang kanilang trabaho. Isang hapon, nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-usap sa site manager. Nagtanong ako, bakit napakaseryoso ng Pilipinas sa pagtatrabaho sa Middle East? Tumawa ang manager at sumagot, ito lang ang kaya naming gawin, teknolohiya at integridad. Iyan ang ipinanglalaban namin sa mundo. Wala kaming likas na yaman, ngunit mayroon kaming mga tao. Tumagos sa puso ko ang sinabi niyang iyon. Ang Pilipinas ay isang bansang walang likas na yaman, walang langis o natural gas. Kaya paano sila naging isang global economic power? Naglaban sila sa pamamagitan ng tao. Ang Iran ay may maraming likas na yaman ngunit mahirap. Ang Pilipinas ay walang likas na yaman ngunit mayaman. Ano ang pagkakaiba? Ang sistema. Ang Pilipinas ay isang bansang gumagana ang sistema ng lipunan. Kung may batas, sinusunod. Kung may katiwalian, pinaparusahan. Kung magsasalita ang mamamayan, makikinig ang gobyerno. Iyan ang Pilipinas.
Habang nag-aaral ako tungkol sa Pilipinas, napansin ko ang isang katotohanan. Hindi inaabuso ng Pilipinas ang kapangyarihan ng sanctions. Isang bansang may kapangyarihan, ngunit hindi ito basta-bastang ginagamit. Tingnan ang Amerika. Ginagamit ng Amerika ang sanctions bilang sandata. Kung hindi gusto, sanction. Kung hindi sumunod, sanction. Iyan ang paraan ng Amerika, katulad din ng Europa. Ngunit hindi kailanman nag-propose ang Pilipinas ng sarili nitong sanctions. Kung may resolusyon ang UN Security Council, susunod sila, ngunit hindi sila naglalagay ng sarili nilang sanctions. Bakit? Sa tingin ko, dahil ang Pilipinas ay isang bansang dumaan din sa mahihirap na panahon, kaya alam nila kung gaano pahirapan ng sanctions ang mamamayan. Sinabi ng Amerika na para sa presyon sa gobyerno ng Iran, ngunit ang nagdusa talaga ay ang mamamayan. Tumaas ang presyo ng gamot at nagmahal ang pagkain. Nawalan ng trabaho. Ang mga opisyales ng gobyerno ay patuloy na namuhay ng maayos. Alam nila ang paraan para takasan ang sanctions. Sa huli, ang sanctions ay nagpahirap lang sa mga inosenteng mamamayan. Sa tingin ko, naintindihan iyon ng Pilipinas. Kaya sila nag-ingat. Galit sa gobyerno, ngunit hindi galit sa mamamayan. Iyan ang prinsipyo ng Pilipinas. Nang maputol ang komunikasyon at lumakas ang mga demonstrasyon, naisip ko, kung may tutulong sa amin, iyon ay ang Pilipinas. Hindi maaaring Amerika. Kung makikialam ang Amerika, lalo lang titigas ang gobyerno ng Iran. Magpapalabas sila ng propaganda na ito ay invasion ng banyagang puwersa at magugulo ang mga mamamayan sa anti-foreign sentiment. Ganoon din ang Europa. Nakatingin ang Europa sa Amerika. Mahirap silang kumilos ng mag-isa, China at Russia. Malapit sila sa gobyerno ng Iran at wala silang dahilan para tulungan ang mamamayan. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Kaalyado ng Amerika, ngunit isang bansang kayang magdesisyon ng mag-isa, kaya ring makipag-usap sa China at Russia. Dagdag pa rito, nagtitiwala ang mga Iranian sa Pilipinas. Gabi-gabi akong nagdarasal, sana ay tulungan kami ng Pilipinas. Sana ay ipaalam ng Pilipinas sa mundo kung ano ang nangyayari sa Iran. Nang magawa kong kumonekta sa Starlink, nakita ko ang balita ng Pilipinas. Ibinabalita ng media ng Pilipinas ang sitwasyon sa Iran. Ang pagputol ng komunikasyon, ang pagpigil sa mga demonstrasyon at ang dumaraming biktima. Umiyak ako. Hindi kami kinalimutan ng Pilipinas. Tiningnan kami ng Pilipinas. Nakita ko rin ang mga komento. Sinusuportahan ng mga Pilipinong netizen ang mga mamamayan ng Iran. Kahit masama ang gobyerno, walang kasalanan ng mamamayan. Makamit ninyo sana ang kalayaan balang araw. Kinunan ko ng screenshot ang komento na iyon. At ipinakita ko sa mga tao sa paligid ko. Sinuportahan kami ng mga Pilipino. Umiyak ang mga tao. Umiyak sila sa tuwa dahil nalaman namin na hindi kami pinabayaan ng mundo. Sa sandaling iyon nakumbinsi ako. Kayang tulungan kami ng Pilipinas. Kayang iligtas kami ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay isang bansang may kapangyarihan ngunit maawain. Isang bansang malakas ngunit mapagkumbaba. Mayaman ngunit hindi hambog. Kahit ang Amerika ay maaaring mag-isip-isip tungkol sa Iran kung sasabihin ng Pilipinas na sila ang may pananagutan. Kung mamamagitan ang Pilipinas, makikinig ang mundo. Naniwala ako, iyan ang kapangyarihan ng Pilipinas. Hindi lang kapangyarihang militar o ekonomiya, kundi ang kapangyarihan ng tiwala, iyan ang tunay na anyo ng isang malakas na bansa. Sumulat ako sa papel. Pilipinas, pakiusap, tulungan ninyo kami. Kayo lang ang makakagawa nito. Iyan ang taos-pusong hiling ng 70 milyong Iranian. At ang hiling na iyon ay magiging katotohanan kalaunan. Hindi lahat ng 70 milyong Iranian ay gustong pumunta sa Pilipinas. Sa totoo lang, imposible iyon. Ngunit lahat sila ay may isang hiniling, ang mamuhay sa isang bansang tulad ng Pilipinas. Ang mabuhay sa isang lipunang tulad ng Pilipinas. Iyan ang tunay naming hiling. Isang araw, sinabi ng anak ko, "Tatay, lahat ng kaibigan ko ay gustong gumamit ng smartphone ng Pilipinas. Pero sobrang mahal, hindi nila mabili. Hindi ba tayo makakagawa niyan sa bansa natin?" Nasaktan ako. May teknolohiya rin ang Iran. Ngunit dahil sa sanctions, wala kaming makuhang mga parts. Hindi kami makapag-angkat ng semiconductors o display. Sa huli, may iwanan lang kami ng mundo. Ang mga produkto ng Pilipinas ay hinahangaan sa Iran. Smartphones na gawa sa Pilipinas, mga gamit sa bahay, at kotse.
Ang pagmamay-ari nito ay status. May kaibigan ako na may kotse ng Pilipinas. Second hand lang, pero ipinagmamalaki niya iyon. Reza, 15 taon na ang kotse na ito, pero wala pa ring sira. Talagang matibay ang kotse ng Pilipinas. Mukha siyang masaya tuwing pinupunasan niya ang kotse, hindi lang dahil gusto niya ang kotse. Ipinagmamalaki niya kung ano ang sinisimbolo ng kotse na gawa ito ng Pilipinas. May produkto rin ng Pilipinas sa bahay namin. Isang refrigerator ng isang malaking manufacturer. Higit 10 taon na naming ginagamit. Hindi pa nasira kahit minsan. Palaging sinasabi ng asawa ko, ang mga produkto ng Pilipinas ay mapagkakatiwalaan talaga. Kapag binili mo, matagal mo nang magagamit. Iyan ang imahe ng produkto ng Pilipinas. Dekalidad, matibay, at mapagkakatiwalaan. Iyon din ang imahe ng bansang Pilipinas. Ngunit mas nagulat pa ako sa P-pop at mga Pinoy teleserye. Ang mga kabataan ay lubos na nahumaling. Pagpasok ko sa kwarto ng anak ko, may poster ng popular na idol group sa dingding. Kapag nagtitipon sila ng mga kaibigan, tungkol lang sa teleserye ng Pilipinas ang pinag-uusapan, survival game dramas at romance dramas na naging social phenomenon, lahat sila nanonood. Tay, manood ka rin, sobrang ganda. Sa payo ng anak ko, nanood din ako ng survival game drama. Nagulat ako. Ganoon na pala umunlad ang drama ng Pilipinas? Ang kwento, ang script, ang direksyon, lahat ay mahusay. Ngunit ang mas nag-iwan ng impresyon sa akin ay ang mensahe nito. Hindi lang ito simpleng entertainment, may malalim na kritisismo sa lipunan. Ang agwat ng klase, ang pagnanasa ng tao, ang pagbaluktot ng lipunan. Kaya bang gumawa ng drama ang Pilipinas sa mga temang ito? Humanga ako. Ang Pilipinas ay isang bansang kayang prangkahan na ilarawan ang sarili nilang problema. Iyan ang kapangyarihan ng demokrasya. Kaya bang gumawa ng ganoong drama sa Iran? Imposible. Mahaharang ng censorship. Hindi kailanman papayagan ang kritisismo sa gobyerno. Kahit ang paglalarawan ng problema sa lipunan ay kailangang maging maingat. Kaya naman baliw na baliw ang mga kabataan sa content ng Pilipinas. Ang drama at musika ng Pilipinas ay simbolo ng kalayaan para sa kanila. Kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa pag-iisip. Nandyan iyon. Bago maputol ang komunikasyon, ganito ang usapan sa mga coffee shop sa Iran. Kung may sistema lang sana tayong tulad ng Pilipinas, makakabuhay tayo ng maayos. Kung may gobyerno lang tayong transparent tulad ng Pilipinas, hindi sana nangyari ito. Kaya ng mga Pilipino na sabihin ang kanilang opinion, gusto rin namin iyon. Ininggit ng mga tao ang Pilipinas. Ngunit hindi lang iyon simpleng inggit. Iyon ay pag-asa. Ang pag-asa na kaya rin nating maging ganoon. Noong nagtuturo ako sa mga estudyante sa universidad, madalas kong binabanggit ang halimbawa ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamahihirap na bansa. Pagkatapos ng krisis, ang per capita income ay 3,000 lang. Ngayon, 3,000 la. Naabot nila iyon sa loob ng 70 taon. Nagningning ang mga mata ng mga estudyante at nagtanong, "Sir, kaya rin ba namin iyan?" Sumagot ako, "Oo naman. Kung kaya ng Pilipinas, bakit hindi natin kaya? Ang kailangan lang ay tamang sistema ng lipunan at kalooban ng mamamayan." Ngunit sa loob-loob ko, nag-aalala ako. Kaya ba talaga namin? Magbabago ba ang bansang ito tulad ng Pilipinas? Ano ang pagkakaiba ng Iran at Pilipinas? Yaman? Hindi. Mas marami ang Iran. Populasyon? Halos pareho lang. Kasaysayan? Mas matagal ang Iran. Ang pagkakaiba ay ang sistema. Ang Pilipinas ay isang bansang gumagana ang batas. Kahit ang Prime Minister na gumawa ng katiwalian ay inalis sa puwesto, kahit ang mga top executive ng malalaking kumpanya ay pinarurusahan kung nagkasala. Kung magsasalita ang mamamayan, magbabago ang gobyerno. Ang Iran? May batas, ngunit hindi gumagana. Hindi napaparusahan ang mga nasa kapangyarihan. Kung magsasalita ang mamamayan, pinipigilan sila ng baril. Ang pagkakaiba na iyon ang nagpasya sa lahat. Umunlad ang Pilipinas at nagstagnant ang Iran. Nang magsimula ang mga demonstrasyon, sumigaw ang mga tao. Gusto rin naming mamuhay ng tulad ng tao. Kailangan din namin ng kalayaan. Kailangan din namin ng kinabukasan. Sa sigaw na iyon, may anyo ng Pilipinas. Hinihingi ng mga tao ang isang bansang tulad ng Pilipinas. Lipunang tulad ng Pilipinas, kalayaang tulad ng Pilipinas, pag-asang tulad ng Pilipinas.
Isang hapon, nagtipon kami ng mga kasamahan at nag-usap. Hindi namin maitago ang aming pag-aalala. Kung magpapatuloy ito, ano ang mangyayari sa atin? Hindi talaga susuko ang gobyerno. May laban ba tayo? Sa sandaling iyon sinabi ng isang kaibigan, "Humingi tayo ng tulong sa Pilipinas. Ano sa tingin ninyo?" Lahat ay natahimik. Napaka-imposibleng mungkahi kasi iyon. Bakit kami tutulungan ng Pilipinas? Anong magagawa ng Pilipinas para sa Iran? Ngunit kung iisipin, tama siya. Saan ka makakakita ng bansang mas neutral kaysa Pilipinas? Saan ka makakakita ng bansang mas pinagkakatiwalaan? Saan ka makakakita ng bansang may teknolohiya at impluwensiya ngunit hindi nagtatangkang dominahin ang ibang bansa? Kaya ng Pilipinas, sabi ko. Kaalyado ng Amerika ang Pilipinas, ngunit kaya nilang magdesisyon ng mag-isa. Kaya rin nilang makipag-usap sa Tsina. Bukod pa rito, gusto ng mga Iranian ang Pilipinas. Kung kumilos ang Pilipinas, makikinig ang mundo. 80. Nang gabing iyon, nagdesisyon kami. Magpadala tayo ng mensahe sa Pilipinas. Ipapaalam namin sa gobyerno ng Pilipinas ang aming sitwasyon. Ngunit ang problema ay ang paraan. Paano kami magpapadala ng mensahe sa sitwasyon na putol ang komunikasyon? Ang connectivity ng Starlink ay wala pang 1%. Naghalinhinan kami sa pag-akyat sa bubong. Paulit-ulit kaming naghanap ng signal. Ilang araw na bigo. Hindi talaga kumonekta. Ngunit isang umaga, nangyari ang himala. Nakakuha kami ng signal. Mahina, ngunit siguradong nakakonekta. Sa nanginginig kong kamay, nag-type ako ng mensahe. Mensahe para sa email address ng Embahada ng Pilipinas. Sa gobyerno ng Pilipinas, kami ay mga mamamayan ng Tehran, Iran. Ngayon, putol ang komunikasyon sa bansang ito at namamatay ang mga mamamayan. Nagtitiwala kami sa Pilipinas. Kayo lang ang makakatulong sa amin. Pakiusap, ipaalam ninyo sa mundo kung ano ang nangyayari sa Iran. Bago ko pindutin ang send button, nag-alinlangan ako sandali. Tutulong ba talaga ang Pilipinas? Hindi ba ito walang saysay na pag-asa? Ngunit ipinadala ko. Wala na akong ibang magagawa. Iyon lang ang tanging pag-asa na natitira sa amin. Pagkatapos kong ipadala ang mensahe, tumingala ako sa langit. Nagniningning ang mga bituin. Naisip ko, nandoon ang Pilipinas, napakalayo. Sana ay makarating ang mensahe namin. Sana ay huwag nila kaming pabayaan. Iyan ang panalangin ng 70 milyong Iranian. At ang panalangin na iyon ay umabot sa langit. Hindi kami kinalimutan ng Pilipinas. Tinanggap ng Pilipinas ang aming mensahe at kumilos sila. Ngunit hindi naging madali ang daan. Isang mas malaking pagsubok ang naghihintay sa amin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ilang araw na ang lumipas mula nang magpadala ako ng mensahe sa Pilipinas. Walang sagot. Nag-alala ako. Baka hindi nakarating ang mensahe. Baka na-treat bilang spam. Ngunit wala kaming magawa kundi maghintay. Iyon lang ang kaya naming gawin. Sa gitna nito, nagsimulang kumalat ang isang tsismis. Tuluyan nang isasara ng gobyerno ang mga hangganan. Pipigilan nila ng sapilitan ang mga taong nagtatangkang tumakas. Sa una, hindi ako naniwala. Paano nilang ikukulong ang sarili nilang mamamayan? Sobrang sukdulan iyon. Ngunit kaagad itong naging totoo. Inokupa ng militar ang mga pangunahing kalsada, nag-deploy ng mga tropa sa border areas, isinara ang mga paliparan. Ang Iran ay literal na naging isang malaking kulungan. Nagpunta ang isa sa mga kaibigan ko sa hangganan ng Turkey kasama ang kanyang pamilya. Sinubukan nilang tumakas ng palihim, ngunit bumalik siya. Tuluyan na raw sarado ang hangganan. Reza, nakatayo ang mga sundalo na may hawak na baril. Binalaan sila na babarilin nila ang sinumang lalapit. Hindi ko kayang ituloy kasama ang mga anak ko. Puno ng kawalan ng pag-asa ang boses ng kaibigan ko. Wala akong makitang salita para aliwin siya. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumala ang sitwasyon. Nagsimulang magkulang ng pagkain. Walang laman ang mga istante ng supermarket. Nagpanik ang mga tao at binili lahat ng produkto. Wala ring gamot. Nawala ang gamot sa mga ospital. Ang isa sa mga kapitbahay ko ay may diabetes, ngunit wala siyang makuha na insulin. Anong gagawin namin? Kung walang gamot, mamamatay ang asawa ko. Umiiyak na sabi ng asawa niya. Wala akong magawa para tulungan siya. Wala rin akong masabi. Madalas ding mawalan ng kuryente. 3 oras, 4 na oras sa isang araw na walang kuryente. Taglamig noon kaya malamig ngunit hindi rin gumana ang heater. Lalo pang nawalan ng pag-asa ang mga tao.
Kailan matatapos ang sitwasyong ito? Ano ang mangyayari sa atin? Walang nakakaalam ng sagot at walang makapagbahagi ng pag-asa. Isang gabi, nasa bahay ako kasama ang anak ko. Walang kuryente kaya nagbabasa kami sa ilalim ng liwanag ng kandila. Bigla may ingay sa labas, ingay ng kotse, sigaw at takbuhan. Lumapit ako sa bintana, nakita ko ang mga truck ng militar na dumadaan. Dinagdagan ng mga tropa. "Tay, anong nangyayari?" Tanong ng anak ko nang may pag-aalala. Sinubukan kong sumagot ng kalmado. "Ayos lang, walang anuman." Ngunit sa loob ko, nanginginig ako sa takot. Ito na ang simula. May malaking mangyayari. Kinabukasan, may ipinamigay ulit na poster. Sa pagkakataong ito, babala na, ang sinumang magtangkang tumakas mula sa hangganan ay ituturing na traidor. Aarestuhin at babarilin kung lalaban. Tumago sa isip ko ang salitang iyon. Seryoso ang gobyerno. Handa silang barilin ang sarili nilang mamamayan. Nagtipon ulit kami ng mga kaibigan. Napilitan kaming pumili, mananatili sa bansang ito at maghihintay ng kamatayan o susubukan naming tumakas kahit mapanganib. Paano ang pamilya? "Hindi ko pwedeng ilagay sa panganib ang mga anak ko," sabi ng isang kaibigan. "Kaya mas mabuti na manatili tayo sa bansang ito at mamatay ng dahan-dahan?" Galit na sigaw ng isa pa. Nagtalo kami. Lumakas ang aming boses, ngunit hindi iyon galit sa isa't isa. Galit iyon sa sitwasyong ito. Galit sa gobyerno na naglagay sa amin sa sitwasyong ito. Sa huli, nagdesisyon kami. Susubukan naming tumakas. Nagdesisyon kaming pumunta sa baybayin sa timog. Tatawid kami sa Persian Gulf gamit ang bangka. Mapanganib na paglalakbay iyon. Dahil tiyak na binabantayan din ng militar ang baybayin. Ngunit wala na kaming ibang pagpipilian. Mas mabuti pang kumilos kaysa maghintay ng kamatayan sa bansang ito. Kahit may kaunting posibilidad lang. Nagsimula kaming maghanda. Lihim kaming nagtipon ng mga supplies. Pagkain, tubig, maiinit na damit, kumot para sa mga bata. Ang pinakamahirap ay ang sabihin ito sa pamilya. Sa una, tumutol ang asawa ko. Masyadong mapanganib. Isipin mo ang anak natin. Hinawakan ko ang kamay ng asawa ko. Mas mapanganib na manatili rito. Gusto kong pumunta ang anak natin sa lugar na may kinabukasan. Umiyak ang asawa ko. Ngunit sa huli, pumayag siya. Alam naming dalawa, walang kinabukasan ang bansang ito. Bago kami umalis, matagal kaming nag-usap ng anak ko. "Tatay, saan tayo pupunta?" "Pupunta tayo sa mas magandang lugar." "Sa Pilipinas?" Nagningning ang mga mata ng anak ko at nagtanong. Napangiti ako ng mapait. "Baka hindi tayo makarating sa Pilipinas, pero aalis muna tayo sa bansang ito. Kung magawa natin iyon, makakapunta ka sa lugar na gusto mo balang araw." Tumango ang anak ko ng may pag-unawa. Napakakomplikado ng sitwasyon para sa isang 12 taong gulang. Ngunit alam ng anak ko na dumadaan kami sa napakahirap na panahon. At dumating ang araw na iyon. Umalis kami ng 4:00 ng umaga para makadaan kami ng patago sa dilim. Halos 30 tao kaming nagtipon. Lahat kami ay may pamilya. Tahimik kaming lumabas sa Tehran. Gumamit kami ng mga backstreet at umiwas sa mga checkpoint. Sobrang kaba ng dibdib ko dahil hindi namin alam kung kailan kami mahuhuli. Inabot kami ng 2 araw para makarating sa baybayin. Naglalakbay lang kami sa gabi at nagtatago sa araw. Kakaunti ang pagkain at malamig, ngunit walang nagrereklamo dahil lahat kami ay may iisang layunin. Nang makarating kami sa baybayin, nakahinga ako ng maluwag, konti na lang kahit makasakay lang sa bangka. Ngunit hindi naging madali ang katotohanan. Marami ng tao ang nagtipon sa baybayin. Mga taong tulad namin na nagtatangkang tumakas. Sa tingin ko, mahigit 100 sila. Lahat sila ay naghihintay ng bangka. Narinig nila ang tsismis na may mga mangingisda na maglalabas ng smuggling boat kaya sila nagtipon, ngunit hindi dumating ang bangka. Kailan darating ang bangka? Tanong ng mga tao nang may pag-aalala. Hindi ko alam. Kailangan lang maghintay. Nagtago kami sa isang bodega malapit sa baybayin at naghintay. Nanginginig sa lamig, humiling kami na dumating na sana ang bangka. Ngunit ng gabing iyon, nangyari ang pinakamasamang sitwasyon. May nakita kaming liwanag sa malayo, ilaw ng sasakyan, at narinig namin ang boses sa megaphone. "Mga taong narito, lumabas kayo. Sumuko kayo ng walang pagtutol." Militar iyon. Dumating sila para hanapin kami. Nagpanik ang mga tao. May sumisigaw, may nagtatangkang tumakas.
Umiiyak ang mga bata. Niyakap ko ng mahigpit ang pamilya ko. Nanginginig ang anak ko. Nagbulong ng panalangin ang asawa ko. Lumalapit ang mga truck ng militar. Tinutukan kami ng searchlight. Sobrang liwanag. Wala akong makita. Sumimangot ako at tumingin sa harap. Bumaba ang mga sundalo. May hawak silang baril. Sumigaw ang lalaking tila commander sa megaphone. Kayo ay pinalibutan na. Babarilin kayo kung lalaban. Dahan-dahan kayong lumabas at itaas ang inyong mga kamay. Umiyak ang mga tao. Hindi kami kriminal. Gusto lang naming mabuhay. Ngunit hindi nakikinig ang mga sundalo. Sinusunod lang nila ang utos. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Tapos na. Aarestuhin kami. At anong mangyayari? Kulungan. O mas masahol pa. Tiningnan ko ang anak ko. Tumingala rin sa akin ang anak ko. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Tatay, mamamatay na ba tayo? Sobrang sakit ng dibdib ko. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Hindi, ayos lang. Poprotektahan ka ni tatay. Ngunit paano ko siya poprotektahan? Wala akong baril, wala akong kapangyarihan. Isa lang akong civil engineer na walang magawa. Dahan-dahang lumalapit ang mga sundalo. Tuluyan na kaming napalibutan. Wala kaming matatakasan. Sa harap ay militar, sa likod ay dagat. Dagat. Bigla akong lumingon sa dagat. Sa dilim, tunog lang ng alon ang naririnig. At nang sandaling iyon, may nakita ako sa malayo. Liwanag. Liwanag na lumulutang sa dagat. Sa una, inakala kong hallucination iyon. Isang ilusyon dahil sa sobrang lakas ng pag-asa. Ngunit ang liwanag ay dahan-dahang lumalapit. Bangka iyon. Isang napakalaking bangka. At sa ibabaw ng bangka, may nakita akong watawat na iwinawagayway sa hangin. Ang araw ng Pilipinas. Dumating ang Pilipinas. Dumating ang Pilipinas para hanapin kami. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ito ba ay totoo? Hindi ba ito panaginip? Ngunit ito ay totoo. Ang barkong pandigma ng hukbong dagat ng Pilipinas ay papalapit sa baybayin. Napansin iyon ng mga tao. May sumigaw. Tingnan ninyo iyon, nandoon. Lahat ay tumingin sa dagat at nakita ang watawat ng Pilipinas. Napuno ng hininga ang mga tao. Umiyak sila habang tumatawa. Umiyak din ako. Umiyak din ang asawa ko at ang anak ko. Dumating ang Pilipinas. Hindi kami pinabayaan ng Pilipinas. Nakamit ang aming panalangin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang watawat ng araw na nakita ko noong sandaling iyon. Ang watawat na iwinawagayway sa dilim ay hindi lang simpleng tela. Iyon ay pag-asa. Iyon ay buhay. Iyon ay patunay na hindi kami sumuko. Lumapit ang barkong pandigma ng Pilipinas sa baybayin. Isang malaking barko, mas malaki pa kaysa sa mga truck ng militar ng Iran. Tinutukan ng searchlight ang baybayin. Ang commander ng militar ng Iran ay halatang nataranta. Paulit-ulit niyang hinawakan at ibinaba ang megaphone. Nakikipag-usap siya sa isang tao sa radio. Siguro nagre-report sa higher-ups. May broadcast mula sa barkong pandigma ng Pilipinas. Sa wikang Persian. Farsi iyon. Mga mamamayan ng Iran, kami ay hukbong dagat ng Pilipinas. Dumating kami upang tiyakin ang inyong kaligtasan. Kumilos ng mahinahon. Nagsigawan ng mga tao. Nagsasalita ng Farsi ang Pilipinas. Naghanda sila para sa amin. Hinawakan ng commander ng militar ng Iran ang megaphone. Binalaan ko ang barko ng Pilipinas. Ito ay teritoryo ng Iran. Umalis kayo kaagad. May tugon mula sa barkong pandigma ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, Ingles na. Kumikilos kami alinsunod sa international humanitarian law. Ang mga sibilyan na narito ay nasa krisis ng sangkatauhan. Tungkulin namin silang protektahan. Sumigaw ulit ang commander. Sila ay mga mamamayan ng Iran. Nasa ilalim sila ng aming jurisdiksiyon. Ang proteksyon ng mga sibilyan ay pinaka-prioridad sa ilalim ng internasyonal na batas. Wala kaming intensyon na gumamit ng puwersa. Ngunit hindi ninyo rin maaaring pigilan ang aming pagprotekta sa mga taong ito. Mouse, ang boses ng Pilipinas ay matatag ngunit kalmado. Hindi ito pananakot o pambanta. Sinasabi lang ang katotohanan. Nakita ko ang mga sundalo ng militar na nag-aalala. Nanginginig ang kamay nila habang hawak ang baril. Alam din nila kung makikipagsagupaan sila sa hukbong dagat ng Pilipinas, hindi sila basta-basta. Nagsimula ulit magsalita ang commander sa radyo. Lumipas ang oras, 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto, pigil hininga kaming naghintay. At sa wakas, ibinaba ng commander ang kanyang kamay.
Inutusan niya ang mga sundalo, ibaba ang baril. May broadcast ulit mula sa barkong pandigma ng Pilipinas. Sa Farsi ulit, dahan-dahan kayong pumunta sa baybayin. Ihahatid namin kayo sa barko gamit ang mga boat. Unahin ang mga bata at matatanda. Nagsimulang kumilos ang mga tao. Maingat at dahan-dahan. Tinitingnan sila ng mga sundalo ng Iran, ngunit hindi na sila nagtangkang pigilan. Ibinaba ang mga boat mula sa barkong pandigma ng Pilipinas. May mga Filipino sailors na nakasuot ng life jacket na nakasakay doon. Pagdating nila sa baybayin, nagsimula silang tumulong kaagad sa mga tao. Dahan-dahan po. Ayos lang po, sabi ng isang sailor sa Farsi. Medyo kakaiba ang bigkas, ngunit lubos na naramdaman ang init. May isang matanda na muntik ng matumba habang sumasakay sa boat. Mabilis na hinawakan ng sailor ang kanyang braso at maingat siyang sinuportahan habang pinasakay. May mga batang umiiyak. Kinuha ng isang sailor ang candy mula sa bulsa. Ibinigay niya sa bata at ngumiti ng malawak. Tumigil sa pag-iyak ang bata at tinanggap ang candy. Nang dumating ang turn ko, sumakay ako sa boat nang nanginginig ang mga paa. Binuhat ng sailor ang anak ko. Ayos lang ineng, ligtas ka na. Tumingala ang anak ko sa sailor. At sa mahinang boses, sinabi niya, "Salamat po, Pilipinas." Siguro, natutunan niya iyon sa panonood ng drama. Nagulat ang sailor at pagkatapos ay ngumiti ng malapad. Walang anuman, ineng. Nagpunta ang boat sa barkong pandigma. Inalog ito ng mga alon, ngunit hindi na ako natatakot dahil kasama ko ang mga Filipino sailors. Nang umakyat kami sa barko, mas marami pang sailor ang naghihintay. Ipinamigay nila ang mga kumot. Nagbigay din sila ng mainit na tsaa. Inasikaso ng mga medical staff ang mga taong may sakit. Mainit sa loob ng barko. Ang init na matagal ko nang hindi naramdaman. Maliwanag at malinis ang ilaw. Pagkatapos ng ilang araw sa labas ng Iran, sa wakas, natanggap ko ulit ang pagtrato na nararapat sa isang tao. Lumabas ang kapitan. Tiningnan ko ang rank badge niya. Isang commander. Tiningnan niya kami at nagsalita sa Farsi. Tinatanggap ko kayo. Ligtas na kayo. Poprotektahan namin kayo. Nagpalakpakan ang mga tao. Umiyak sila habang pumapalakpak. Ganoon din ako. Pumalakpak ako habang lumuluha. Nagpatuloy ang kapitan. Malapit na tayong umalis. At dadalhin namin kayo sa isang ligtas na lugar. Huwag kayong mag-alala. Ang Pilipinas ay kasama ninyo. Nang marinig ko ang salitang iyon, bumagsak ako. Sumabog ang emosyon ko. Lahat ng kinimkim kong takot, pag-aalala, at kawalan ng pag-asa ay bumuhos. At ngayon, ang sense of relief na nararamdaman ko. Niyakap ako ng asawa ko. Niyakap din ako ng anak ko. Nagpatuloy kaming umiyak ng matagal, kaming tatlo. Nagsimulang umandar ang barkong pandigma. Lalong lumalayo ang baybayin ng Iran. Pumunta ako sa deck at huling tiningnan ang lupain ng Iran. Ang bansang pinagmulan ko, ang bansang pinamuhayan ng mga lolo't lola ko, ang bansang mahal ko. Ngunit kailangan ko nang umalis. Hindi na kami kailangan ng lugar na iyon. Paalam, Iran. Bulong ko. Sana magbago ka rin balang araw. Sana maging isang bansa ka na nagmamahal sa mamamayan mo balang araw. May nagsalita sa tabi ko. Lumingon ako at ang kapitan iyon. Darating ang araw na makakabalik kayo sa inyong bayang naging mas mabuting bansa. Tumango ako. Hanggang sa araw na iyon, ang Pilipinas ay kasama ninyo. Muli akong napaluha sa sinabi ng kapitan. Nagpatuloy ang barkong pandigma sa paglalakbay sa buong gabi. Kinabukasan, nakita ko ang sunrise sa deck. Ang araw na sumisikat mula sa Persian Gulf ay napakaganda. Isang bagong araw. Isang bagong simula. Pagkatapos ng ilang araw, dumating kami sa UN Refugee Camp, isang lugar na inihanda ng gobyerno ng Pilipinas. Pansamantalang tirahan, ngunit ligtas. Nakakuha kami ng pagkain at medical assistance. Doon, nakilala ko ang mga Iranian, mga taong tumakas din tulad namin. Lahat sila ay may kwentong tulad ng sa akin. Kawalan ng pag-asa, pagtakas at ang tulong ng Pilipinas. Isang hapon, nagkaroon ng pagtitipon sa refugee camp. Isang Filipino diplomat ang bumisita. Sinabi niya sa amin, "Ang inyong kwento ay naiparating sa mundo. Maraming bansa ang nag-aalala sa sitwasyon sa Iran. Patuloy na tutulungan kayo ng gobyerno ng Pilipinas." Nagtanong ang mga tao, "Saan kami pupunta?" "Sisiguraduhin namin na makakapunta kayo sa lugar na gusto ninyo."
Tutulungan namin kayo sa asylum application at sa pag-aayos ng papeles. Pwede ba kaming pumunta sa Pilipinas? Tanong ng isang binata. Ngumiti ang diplomat. Ang mga gustong pumunta sa Pilipinas ay tinatanggap din. May mga procedure, ngunit ipinapangako namin na gagawin namin ang lahat para tulungan kayo. Day, hinawakan ng anak ko ang kamay ko. Tay, pwede ba tayong pumunta sa Pilipinas? Tiningnan ko ang anak ko at sinabi ko, "Oo, pag-isipan natin." Lumipas ang ilang buwan. Nagkaroon ng pag-aayos ng papeles at interview. Komplikado, ngunit tinulungan kami ng gobyerno ng Pilipinas hanggang sa huli. At sa wakas, nakasakay kami sa eroplano ng Pilipinas. Nang dumating kami sa paliparan, hindi ako makapaniwala. Malinis na paliparan, mababait na tao, maayos na lipunan. Lahat ay bago sa akin. Nang lumabas kami sa paliparan, sinabi ng anak ko, "Tay, ito ba ang lugar na nakita ko sa drama?" "Oo, ito ang lugar na nakita ko sa drama, ngunit mas maganda pa kaysa sa drama dahil totoo ito. Tatapusin ko na ang liham na ito. May salita akong gusto talagang iparating sa inyong lahat na Pilipino. Hindi kami na-rescue ng Pilipinas. Kami ay tinanggap ulit sa mundo bilang tao. Ang ibinigay ng Pilipinas sa amin ay hindi lang simpleng ligtas na lugar. Iyon ay dangal. Iyon ay halaga bilang tao. Hindi kami tiningnan ng Pilipinas bilang numero. Hindi nila kami tinawag sa refugee number. Tiningnan nila kami bilang isang tao. Taong may pangalan, may pamilya, at may pangarap. Maraming malalakas na bansa sa mundo. Mga bansang malakas ang militar, mga bansang malakas ang ekonomiya, ngunit ang tunay na malakas na bansa ay ang bansang may kapangyarihan, ngunit hindi ito basta-bastang ginagamit. Isang bansang may kapangyarihan, ngunit maawain. Ganoon ang Pilipinas. Hindi dinala ng Pilipinas ang baril. Dinala nila ang panangga. Hindi sila nag-utos. Pinrotektahan nila kami. Hindi sila sumalakay. Iniligtas nila kami. Iyan ang kapangyarihan ng Pilipinas. Iyan ang dangal ng bansang Pilipinas. Ang anak ko ay nag-aaral ngayon sa isang paaralan sa Pilipinas. Nag-aaral siya ng Filipino at gumagawa ng mga kaibigang Pilipino. Minsan, sinasabi niya sa akin, "Tay, Iranian ako, pero parang kalahating Pilipino ako." Habang naririnig ko ang salitang iyon, iniisip ko, gaano ba kahalaga ang nasyonalidad? Hindi ba mas mahalaga kung saan ka makakabuhay ng tulad ng tao? Hindi lahat ng 70 milyong Iranian ay pumunta sa Pilipinas. Ngunit lahat sila ay nagkaroon ng pag-asa dahil sa Pilipinas. Dahil ipinarating ng Pilipinas sa mundo kung ano ang nangyayari sa Iran. Dahil ipinakita ng Pilipinas kung paano dapat kumilos ang isang malakas na bansa. Na ang isang bansa ay kayang magmahal sa mamamayan ng ibang bansa. Mga Pilipino, ipinagmamalaki ninyo sana. Ang inyong bansa ay talagang isang kahanga-hangang bansa. Hindi lang dahil umuunlad ang ekonomiya, kundi dahil ang tao ang inuuna ninyo. Salamat Pilipinas, salamat mga Pilipino. Dahil sa inyo, nagawa naming maging tao ulit. Mula kay Rezay. Kayo, kumusta? Nagtatapos na ang kwento rito. Kahit hindi pa rin maganda ang sitwasyon sa kanyang bayan ngayon, sana ay patuloy na maging pag-asa ang Pilipinas para sa mga taong nasa mahihirap na sitwasyon. Kung ang kuwentong ito ay nakapagsindi ng maliit na mainit na liwanag sa inyong puso, pakiusap, mag-subscribe at i-like. Ibahagi ninyo ang inyong opinion sa comment section. Ano ang tingin ninyo sa international standing at dignidad ng Pilipinas? Magkikita ulit tayo sa susunod na kuwentong nakakakilig.